Mainit na balita, hinihingi ng Office of the Ombudsman ang listahan ng media personnel na nasa Senado noong May 13 hanggang 14. May 13 po ng gabi nang magkaroon ng pamamaril sa loob ng Senate building. Ayon sa Ombudsman, para ito sa kanilang investigasyon sa insidente. Gabi nitong Miyerkules nang maiwan sa loob ng Senado ang ilang miyembro ng media matapos i-lockdown ang Senado. Sabi noon ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na may aarestuhin sila pero hindi niya tinukoy kung sino. Kasunod na nito ang nangyaring pamamaril sa loob ng gusali at pag-alis sa gusali ni Senador De La Rosa kinabukasan ng madaling araw, ilang oras matapos ang pamamaril. Sa sulat mula kay Maria Melinda Henso na Direktor ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman, hinihingi rin nila sa Senate Public Relations and Information Bureau ang logbook entries ng log-in at log-out ng media personnel. Nagdulot ng perwisyo ang ulang bumuho sa ilang bahagi ng bansa sa gitna ng tag-init. Sa Malolos, Bulacan, nalubog ang bahagi ng MacArthur Highway dahil sa biglang pag-ulan kagabi. Sa Plaridel, sinabayan pa yan ng kidlat. Ganyan din po ang naranasan sa bayan ng Paumbong. Halos nag-zero visibility naman sa ilang lansangan ng Pampanga sa gitna ng malakas na ulan. Naranasan yan sa ilang bahagi ng Mabalacat at Angeles City. Ayon sa ilang residente, naging mainit ang panahon sa maghapon. Sa Mabinay, Negros Oriental, stranded ang ilang residente sa pag-apaw ng tubig sa isang spillway sa barangay Banban. Kasunod po yan ng malakas na ulan. Ilang tricycle ang pinilit tumawid naman sa hanggang hitang baha. Sa Davao City, mataas na ang tubig sa Dumanlas Road, barangay Buhangin pero pinilit ng driver ng isang van na makatawid. Tumirik ang sasakyan at lalo pang tumaas ang tubig. Lumabas ng van ang driver at kanyang kasama. Inilikas naman ang 4 na pamilya o 14 na residente sa barangay Matina, Pangi dahil din sa pagbaha, batay sa ulat ng Super Radio Davao. Sumilong at inabutan sila ng tulong sa gym ng barangay. Nagsibalikan na ang mga evacuee matapos humupa ang baha. Sabi ng Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao mula pa nitong linggo. Ngayong Martes, apektado pa rin ng ITZZ ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Soc-Sargen, Davao Oriental at Davao Occidental. Easterlies naman ang umiiral sa Visayas at iba pang lugar sa Mindanao. Habang may mga tsansa ng local thunderstorm dito sa Luzon. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang panig ng Metro Manila, Zambales, Cavite, Laguna, Rizal, Nueva Ecija, Bulacan, Batangas, Bataan at Quezon Province. Ayon sa Pag-asa, tatagal ang nasabing babala hanggang 12:14 ngayong tanghali. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong bansa kasama ang Metro Manila sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa kabila ng pagdalas ng ulan, patuloy pang dumarami ang mga lugar na posibleng makaranas ng matinding init at alinsangan. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index ngayong Martes sa Cavite City. 44 degrees Celsius sa San Jose, Occidental Mindoro, Rojas Capiz at sa Dipolog, Zamboanga del Norte. 43 degrees Celsius naman sa Pasay City, Tanawan, Batangas, Coron at Cuyo sa Palawan, Huban, Sorsogon, Pili, Camarines Sur at sa Dumangas, Iloilo. 42 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan at 19 na iba pang lugar sa bansa. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Sinait, Ilocos Sur at sa 15 iba pang lugar. 40 degrees Celsius naman dito sa Quezon City at 11 lugar pa. Laging magdala po ng payong para sa may mga lalabas po. Dapat may palangga kayo sa ulan o kaya sa matinding sikat ng araw. Ipinatatawag ng Senado si Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial, kasunod ng pag-convene ng Senado kahapon bilang impeachment court. Binigyan din ng 10 araw ang bise para magkomento sa articles of impeachment. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. I state your name. Solemnly swear
Suot ang kanilang maroon na robe, nanumpa ang mga senador bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senate President Alan Peter Cayetano ang tatayong presiding officer sa paglilitis. Matapos manumpa, deemed constituted na ang Senado bilang impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action. The same is duly noted and made of record. Kasunod nito ay ipinag-utos ng Senate Impeachment Court na ipatawag ang bise. Pinasasagot din siya sa impeachment complaint sa loob ng 10 calendar days. Let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. 5 calendar days naman ang ibibigay sa prosecution para magkomento sa magiging sagot ni Duterte. Pag nakasagot na ang lahat, tsaka itatakda ang pre-trial. Ayon sa defense team ni Vice President Sara Duterte, susunod sila at maghahain ng angkop na tugon alinsunod sa konstitusyon at mga alituntunin. Hindi nila muna sila magbibigay ng karagdagang komento bilang respeto sa proseso. Si Senador Bongo, na kilalang kaalyado ng mga Duterte, sinabing gagawin niya ang kanyang trabaho at magiging impartial. Ako naman magiging impartial po ako. Inihalal po ako ng 27 million Filipinos. Magiging impartial po ako, ngunit dapat lumabas po yung katotohanan. Sabi naman ni dating Senate President Tito Soto, ang mga hakbang ng minorya ay para masigurong matalakay ng Senado ang articles of impeachment at magtuloy ito sa trial. We're making sure that forthwith is followed. So the summonses will come, and then the responses of the prosecution, and then pre-trial begins. And then the trial will begin. We're making sure. Yun ang gusto namin mangyari sa amin dito sa grupo ng minority. We're making sure that happens because yun ang expected ng ating mga kababayan. Part ito ng aming mandato na to find the truth, to seek justice, and to render decision. Very happy na ayos at smooth convening of the impeachment. Sa kabila ng paggulong na impeachment, tiniyak ni Cayetano na magpapatuloy ang regular na trabaho ng mga senador, kaya aayusin ang kalendaryo nila para sa impeachment trial. Nanatiling Senate President si Cayetano. Sabi ni Cayetano, may mga kinausap umanong majority senator para bumaliktad pero hindi niya pinangalanan kung sino ang kumausap. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot, intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension, and then yun nga, regional Senate. Okay pa lahat, sabi yung walang bibigay pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway. Wala mang palitan ng liderato, nagpahayag sina Senador J.V. Ejercito at Mig Zubiri na sasama na sila sa minorya. Nag-abstain sila nang magbotohan para sa Senate President nung nakaraang Lunes. Ayon kay Ejercito, inalok siya noong maging Senate Majority Leader kung sasama siya sa grupo ni Cayetano. I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. Natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. So, I prayed hard and discerned
sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history, nagkaputukan dito. May napipisil naman daw si Zubiri para maging Senate President. May I just say, this is my candidate for Senate. Sa ngayon, may 13 miyembro ang mayorya, habang 11 ang minorya na pinamumunuan ni Senador Tito Soto. Nang matanong kaugnay nito si Soto, Did you feel frustrated about what happened a while ago na hindi nyo na-meet yung 13? Wala naman kami usapan ganun eh. Wala pong gano'n. Speculation pa lang yun. ang pulong umunok ng minorya ay nakatuon sa pagtitiyak na kikilos sila ng naaayon sa alituntunin at proseso ng Senado. Pero yung meeting ninyo, what transpired? We're making sure that the minority will act accordingly. We'll make sure that the procedures are followed. That was the reason of your meeting prior to the session. Yes, Oo. yes. So did you meet what you aimed for in your meeting? Huh? Did you meet what you aimed for in your meeting? Yes, Okay. we did. Bago ang sesyon, nagkaroon din ng fellowship lunch si Cayetano kasama ang ilang religious leaders. What I do not know is if this is the beginning of my journey as the Senate President or if this is a despedida. Sabi noon ni Cayetano, tanggap niya kung palitan siya bilang Senate President, pero hindi siya magbibitiw sa pwesto dahil sa nangyaring putukan sa Senado. Doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. Nagbitiw naman sa pwesto si Senate Secretary Dong Mendoza. Papalit sa kanya si Attorney Jose Luis Montales na tatayo ring Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Dating City Administrator ng Taguig City si Montales. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Sinimitin na ng Kamara sa Senate Impeachment Court ang listahan ng 11 House prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa formal entry of appearance na inihain ng House Secretary General, si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang magsisilbing lead public prosecutor. Bahagi rin ng prosecution panel sina Representatives Laila De Lima, Shel Jokno, Terry Ridon, Joel Chua, Isabel Zamora at Lawrence Defensor. Gayun din sina Representatives Kaka Bagao, Jonathan Keith Flores, Lordan Suwan at Ramon Rodrigo Gutierrez. Sinabi ni Kabataan Party List Representative Rene Co na isa siya sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team. Ayon kay House Prosecutor Ridon, susunod na papangalanan kung sino ang magiging impeachment manager. Ang impeachment manager daw ang makikipag-ugnayan sa Senate Impeachment Court, gayon din sa private at public prosecutors.